Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala sa April sa sinabi ni Rohan. Talaga bang iniisip nitong pinatay ng papa nitong mama nito? You can't possibly believe that. Pulalas niya. May galit pa rin sa mukha nito nang tumingin ito sa kanya. Let's get out of here. Tumayo na ito pagkasabi niyon. Saglit pa siya napatulala dito bago niya nagawang sumunod dito. Madilim ang mukhang inalalayan siya nito maglakad pabalik sa kotse niya. My father wasn't standing behind my mother pushing her when she fell off the cliff to her death. But that adulterous snake might as well have been. Malamig na paliwanag nito. Nahihilo siya sa mga sinasabi nito. Pero hindi iyon naging hadlang para maging aware siya sa hawak nito ang braso niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. That makes you unique among your sex. Sa tingin niya, ay sinadya nitong sabihin iyon para ibahin ang usapan. Pagbibigyan niya ito. You really are a male chauvinist, aren't you? Kung chauvinist ako, hindi ako papayag na ikaw ang mag-drive. Pinandilatan niya ito. Kotse ko to. Nagkibit-balikat lang ito. At nauna nang sumakay pagkabukas niya ng kotse. Habang nagbabiyahe sila pabalik sa mansyon, ay marami sila nadaan ng bangin. Sa isa kaya sa mga iyon nahulog sila Lane at Dilantar. Ang akala niya ay sakit ang kinamatay nito. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa mommy niya dahil sa daddy niya. Alam niya magaya sa mommy niya kaya umiiwas siyang pumasok sa isang relasyon. Ayaw niya maalala ang sakit at kasinungalingan na kinalakhan niya. Dapat siguro ay i-postpone muna niya ang pagkakatalog sa library sa mansyon ng mga Adilantar. Babalik na lang siya sa susunod na summer kapag nakabalik na sa Amerika si Rohan. Naliligalig kasi sa mga presensya nito. Kagaya ngayong parang biglang tumalas ang pakiramdam niya dahil halos magkadikit na sila at naaamoy niya natural na bango nito. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela para mapigilan ng sarili na abutin nito at haplusin. What are you thinking about? Biglang tanong nito. Lalo na pahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela dahil sa pagkagulat. Naghagilap siya sa isip ng sasabihin. Iniisip ko kung nakalimutan mo lang magpagupit o humaba na lang ang buhok mo dahil sa pag-i-stay mo sa army. Liar. Anito. Napatunga nga siya dito. Nakatingin ito sa kanya ng mataman. Nahulaan ba nito kung anong iniisip niya? Alam na alam ni Rohan kung anong nararamdaman ni April dahil nararamdaman niya ang mainit na pagsulyap nito sa kanya. He was experienced enough to know that April was aroused by what she saw when she looked at him. Nahalata niya iyon habang nakatingin siya sa nangingislap nito mga mata at namumula mga pisngi. Narinig din niya hindi pantay na paghinga nito. Natutuwa siyang malamang may epekto siya dito. Kinunutan siya nito ng noo. Alam niya itatanggi nitong sinabi niya kaya inunahan na siya nito. You're clenching your fist again, April. Sumimangot ito. Saka niluwagan ng pagkakahawak sa manibela. Admit it, Abril. Sinadya niyang tawagin nito sa pangalang kinaiinisan nito. Pinukol niya ito na nangaakit ng ngiti. Nagagupuhan ka sa akin. Maray naglapat ang mga labi nito. I told you not to call me. I like calling you, Abril. Humarap siya dito para pagmasdan niya ito na mabuti. Mas bagay kang tawagin, Abril, kaysa sa tunog na stiff at supladang April. Stiff at talaga bang inaasar mo ko? Am I succeeding? Nakangising tanong niya. Sobra. Sapat para maging excuse mo kapag naisipan mong umalis sa mansyon? Suminghap ito. Paano mo nalaman? Dahil iyon ang iniisip mo kanina. You're pretty easy to read, April. Bukod sa computers, natutuhan na rin niya mag-analyze ng mga tao sa nakalipas sa 15 tanong. Ngunit aminado siya nahihirapan siyang i-analyze ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang katulad nitong maganda at bata pa
Ipinili maging teacher at magkatalog ng private library sa ilang lugar na iyon sa halip na magbakasyon. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung may naging karelasyon ito. What are you doing here? Mula sa binabasang email ay nagtaas ng tingin si Rohan. Nakatayo si April sa pintuan ng library. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Suot pa rin nito damit nito na magpunta sila sa bayan, ngunit buka ng kaparasyon up na ito. As the new owner, hindi ba dapat lang na narito ako? Hindi ito sumagot. Lumapit lang ito sa pwesto niya at pinagtaasan siya ng isang kilay. Found anything interesting in my laptop? Masungot na tanong nito sa kanya. Your laptop? Tinitigan niya ang ginagamit na laptop. Itong may-ari niyon? I thought it was my father's. Nahihiyang paliwanag niya. Smug na ngumiti ito. I prefer to work with equipment I'm familiar with. May mga email lang akong kailangang isend. Aniya, kung alam lang niya ito may-ari ng laptop na iyon, sana ay tinignan na niya ang files na naroon. Gusto niyang malaman ang iba pang impormasyon tungkol dito. Kung saan ito galing, anong klase ng pamilyang pinagmulan nito, sino mga kaibigan nito, etc. Sorry about that. Pinatay niya ang laptop at tumayo. Paghakbang niya papunta sa gawin nito ay umurong ito. Tila umiiwas sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Natatakot pa ito sa kanya, pero hindi takot ang nakikita niya sa mga mata nito. It was something more interesting. Napangiti siya. Humakbang ulit siya palapit dito. Umurong naman ulit ito. Anong ginagawa mo? Tila kinakabahang tanong. Ano sa tingin mo? Sagot niya sa nangaakit na boses. Nagpunta ko rito para magtrabaho. Mamaya na, aniya. Nagpatuloy siya sa paglapit dito. I don't know what game you're playing, Rohan. Anito sa tila ng hihinang boses. Halata ni nenerbiyos. I never play games, Abril. Malamig na sagot nito. Umurong ulit ito. Saka siya pinaningkitan ng mga mata. You're playing one right now at hindi ito nakakatawa. Tama ito. Hindi na nga nakakatawa mga nangyayari. Dahil ngayon ay hindi na niya matiyak kung sino na nga akit kanino. Para siyang hinila na kung anong pwersa palapit dito at hindi niya maalis sa mga mata sa pagtitig dito. Sa magagandang kulay tsokolate nitong mga mata, malasot lang mga pisngi at mapupulat na nangaakit na lalabi. Napang-uul siya, his thighs stirring, hardening, pulsing, aching. Rohan, maging ang pagtawag nito sa pangalan niya ay tila nangaakit. It was too much for him to be able to resist tasting her. Isang halik lang, gusto lang niya maramdaman ang mainit at malambot nito mga labit katawan at bibitawan na niya ito. Kinabig niya ito at hinagka na mariin. May pananabik. Her lips tasted so good, felt so good. The softness of her curves was a perfect fit against the darkness of his. Ngunit niyakapin siya nito at tumantay ito ng halik ay parang ayaw na niyang tumigil. Higit pa sa halik ang gusto niya. Alam niya kailangan na niyang tumigil. Pero tila may sariling isip ang kamay niya na pumaloob sa blouse nito at humaplos doon. Her breast was not too small, not too large, just a perfect fit in the palm of his hands. Lalo umigting ang damdamin niya nang umungal ito. She tasted better than anything he had ever experienced before. Sinandal niya ito sa desk. Nadagdagan ang kasiyahan niya. Dulot na lalo pang paglapit ng kanilang mga katawan. Lalo pa niya idinikit ng kanyang katawan sa katawan nito, grinding his arousal against her tempting heat in an effort to relieve some of the fierceness of his own need. Pakiramdam niya ay mababalo siya kapag hindi niya itutuluyan na angkin. This is insane. Paulit-ulit na hiyaw ng isip ni April habang ninanamnam niya ang bawat halik at haplos ni Rohan. May binubuhay itong init sa kanyang katawan at nagbabanta itong tangayin ng lahat ng kontrol niya. Pero hindi iyon maari. Hindi niya magagawa iyon. Hindi niya kaya. No, Rohan. Paano sasabi niya? Saka tinulak ito palayo sa kanya. No, sabi ulit niya, pero taliwas doon ang ginawa ng kamay niya. Pasabunot na hinawakan niya ito sa buhok at hingilang ulo nito palayo sa kanya. Tumitig siya sa namumunga at puno pa rin na pagnanasa ng mga mata nito. Naroon ang pipinghiling na pakalwalan siya nito. Kundi, hindi epekto ang ihiling niya rito. Talaga nanganganib na siya dahil magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. Idagdag pa nangihina pa siya sa mga halik at haplos nito at naamoy niya ang sexy at lalaking-lalaking amoy nito. Sa totoo lang, hindi niya alam
Kung gusto talaga niyan tumigil ito sa ginagawa nito, nagtatagi sa mga bagang na pinakawalan siya nito at hinagod ang sariling buhok. Saka sunod-sunod na nagpakawala ng hinga. Ano ang nangyari? Higit sa lahat, paano iyon nangyari? Hindi siya nakikipag-date at wala siyang lalaki hinayaang makalapit sa kanya ng ganoon. Pero tumugon siya sa mga halik ni Rohan katulad ng pagpapatangay ng gamong-gamo sa apoy. Lalo naginit ang mga pisngi niya nang maalala niya kung paano nagdikit ang kanilang mga katawan kanina. Kung paano naramdaman niya ang pagnanasa nito. She had wanted Rohan just now. Desperately, alam niya hindi niya magagawang pahintuin ito kung pinagpatuloy nito ang paghalik sa kanya. Kung hinubad ito ang mga suot nila at pinagpatuloy nito ang pagdama sa kanyang katawan, ang pagpapadama sa kanya ng kasiyahan. Dear God, habol pa rin ni Rohan ang hinga nang humarap siya kay April. Well, that was stupid. Tugtog nito sa sinabi niya. Namumula mga pisngi nito at nag-aako sa mga mata. Tumaas pa ba ang dibdib nito sa paghinga? I was going to say unexpected. Ano nangyari sa kanya? Hindi niya type si April. Sa nakalipas sa 15 taon, ay siya ang nasusunod sa lahat na nangyayari sa buhay niya. Kung anong gusto niya at kung anong pinili niya, iyon ang ginagawa niya. Kahit minsan ay hindi siya pumasok sa isang relasyon, may kalakip na emosyon at wala siyang balak baguhin ang nakagawian niya sa malapit na hinaharap. Kahit na nagawang lampasan ni April ang pader, di pinalibot niya sa sarili sa paraang walang ibang babae nakagawa. Tama ka, it was stupid. Pagsang-ayon niya sa sinasabi nito. Noon niya naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Excuse me, hindi alam ni April kung kanino siya mas dapat magalit. Sa sarili ba niya dahil nagpatangay siya sa nararamdaman niya para kay Rohan? O sa huli, dahil sumang-ayon nitong kaestubidehan ang ginawa nila kanina? The latter probably. Tell her, I'll call her when I have the time. Bili ni Rohan sa kausap nito sa cellphone nang hindi siya hinahawalayan ng tingin. I don't give a damn what she wants, Gab. You can tell her, I'll call her when I'm good and ready. Her? May babae na pala sa buhay nito. Nasisiguro niya sa New York din ito nakatira at sigurado naniniwala ito na mananatiling faithful si Rohan sa pagpunta nito sa Pilipinas. What did I do wrong now? Hindi niya napansin nang tapos na makipag-usap si Rohan sa cellphone dahil sa pagkokondem niya sa kanyang sarili. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Sino nagsabi may nagawa kang mali? Tanong niya. Your disgusted expression said it for you. Sana nga ay galit na lang siya dito. Pero hindi. He disturbed her more than any other man ever had. Lalo na ngayon nahalikan at nayakap na siya nito. Hindi ako galit, Rohan. Tanggi niya. Mabilis na nag-isip siya ng sasabihin. May naisip naman agad siya. Nagtataka lang ako. How did you get past my personal security code? May password ang computer niya pero nagawa pa rin itong buksan niyo at ginagamit pa nito iyon. You don't want to know. Anito, try me. Nangisihan siya nito. I have a doctorate in computer analysis, remember? At dahil doon, may karapatan ka ng i-violate ang personal laptop ng ibang tao tuwing gusto mo. Nakataas ang isang kilay na tanong niya. More or less? Paano more or less? Ikabit-balikat ito. Bigyan mo ko ng kahit anong computer at tinitiyak ko sa iyo na mabubuksan ko mga stored information doon pagkalipas lang ng ilang minuto. Illegal iyon, diba? Lalo lumuwang ang ngisi nito. Some might call it that. Yes. Ano bang tawag mo ron? Useful. Napailing na lang siya dahil parang hindi ito napahiya. Sa tingin mo, walang masama ron? Bakit kung iisipin niyon, kung natatapos kong trabaho ko, natigilan siya. What sort of job could possibly do the requirements that you intrude on information stored in other people's computers? Hindi ko ugaling magpaliwanag sa ibang tao, April. At hindi porke nahalikan na kita, ay may karapatan ka na magtanong at mag-usisa tungkol sa buhay ko. Seryosong sagot nito. Napahumindig siya. Hindi ako. Oh yes, you most certainly were. Kontra nito sa kanya. And enjoyable as those cases were, and probably would be again, given the opportunity na hindi na magkakaroon. Dapat mong malaman na hindi ako pumapasok sa anumang personal na relasyon. Imporma nito sa kanya. Ngayon lang siya napahiya ng ganoon sa tanang buhay niya. Hindi na nito kailang ipagdiinan sa kanya na walang ibig sabihin ng halik na namagitan sa kanila. Tulad dito, gusto na lang din niya kalimutan ng tungkol doon. Tinignan niya ito ng matalim. Mabuti kung ganoon dahil pareho lang tayo. Tinitigan siya nito ng matagal. Ibig sabihin, okay lang sa iyong casual relationship?
Ibig sabihin, wala akong intensyon na magkaroon ng kahit anong relasyon sa'yo. We're only here together at all because of circumstances. Nagsisisi siya na nanatili pa siya roon. Ang mabuti pa ay iwasan na lang natin ang isa't isa habang nandito pa tayo. Tumango ito. I'm glad we got that straightened out. Ako rin. Kung pwede lang ay gusto niya itong sampalin. Maya-maya ay bigla itong ngumiti. Tila nanunukso na naman. Ibig bang sabihin niyan, hindi mo ko sasabayang maghapunan? Nagpapatawa ba ito? Sa galit na nararamdaman niya ngayon sa sarili niya at Tito, ay wala na siyang ganang kumain ng kahit ano sa araw na iyon. Nagtaas siya ng noo. Sa kwarto na lang ako magpapaakyat ng hapunan. Kailangan niya ng space na malayo dito para magpahilom ang nasaktang pride niya. Pumalatak ito. Nagpapahatid ka rin ba ng hapunan sa kwarto mo nung buhay pa si Papa? No, of course not. Kung ganoon, hindi mo kailangang gawin iyon ngayon. Anito, gusto ko na magtrabaho ngayon if you don't mind. Aniya, saka tinalikuran nito sa halip na sagutin ang sinabi nito. No problem, I'll see you at dinner. Kahit na makalabas na ito sa library, ay hindi pa rin siya makakilos. Sinisisi niya ang sarili sa pagtugon niya sa halik nito. Si Rohan, ang kabuuan ng lalaking pinapangarap niya. Ang lalaki hindi niya inaakala makikilala niya sa boring niyang buhay. Pero wala siya ibang alam tungkol dito. Dumating ito sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanging contact nito sa ama nito ay isang P.O. box sa New York. Ginamit ito ang laptop niya, somehow bypassing the security code na hindi mo lang inaalam kung sino may-ari niyon. Hindi nito inaakalang kontakin ng girlfriend nito. Higit sa lahat, misteryoso na karaan nito at wala itong intensyong sabihin sa kanya tungkol doon. Hindi lang katangahan ang ginagawa ng tagunin niyang halik nito, naging reckless din siya. Kahit kailan ay hindi siya naging reckless kapag lalaking pinag-uusapan, lalo na sa mga lalaki nagpapaalala sa kanyang ama, si Vitaliana magpantay. Her father was handsome, charming, secretive, and total immoral. Bago ito nagpakasal sa mommy niya, ay isa ito sa mga senior manager ng lolo niya, negosyante. Noong una ay hindi napapansin ng mommy niya ang daddy niya. Ngunit nang mamatay ang lolo niya, ay lumapit dito ang daddy niya at nag-alok ng comfort at umalalay dito. Nahulog ang loob ng mommy niya dito. Nagkaroon ng relasyon ng mga ito at ipinagbuntis siya ng mommy niya. 6 na buwan pagkamatay ng lolo niya ay nagpakasal ang mga ito. Kahit ang mommy niya ang nagmana ng mga negosyo ng lolo niya, ang daddy niya hinayaan ito magpatakbo ng mga iyon. Bagay na pabor sa daddy niya. Iniwan ito sa ibang trabaho nito. Pumunta ito sa ilang bansa at nagliliwaliw roon. Nagkaroon ng ibang babaeng daddy niya sa bawat lugar na pinupuntahan nito, kahit naman pamilya ito naghihintay sa pagbalik nito. Pero dahil mahal ito ng mommy niya, ipinagbawalang balahala nito ang affairs ng daddy niya. Pero sa paglipas pa ng mga taon, ay naging bitter at malungkot ang mommy niya dahil hindi kaya maging faithful ang daddy niya dito. Nagsimula itong uminom ng alak upang hindi nito maisip na may kasamang ibang daddy niya kapag nasa ibang bansa ito. Namatay ang mommy niya na bumanggang sasakyan nito sa isang pader. Lasing kasi ito. 18 years old lang siya noon at nakita niya kung paano umiyak ang daddy niya sa pagkamatay ng mommy niya. Nagalit siya sa daddy niya at isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi siya magmamahal ng katulad ng pagmamahal ng mommy niya. Katulad din ng pagmamahal ni Lynn Adelantar sa asawa nito. Napaka-ironic na tulad nila ni Rohan na magkaiba ay pareho nang galing sa magulong pamilya. Dahil sa kinalakhan niya, naging loner, seryoso, praktikal at determinado siyang huwag ma-in love. Si Rohan naman ay naging loner, wild, untamed, untamable, and just as determined never to fall in love. Hindi pa palagay si Rohan na habang hinihintay niya ang pagbaba ni April sa hapunan, sinadya niya magsuot ng formal na damit dahil sa mga komento nito kanina sa damit niya. Nagsimula na siya mag-alala kung sasaluhan ba siya nito o hindi pagkatapos niya itong takutin ng gusto kanina sa library kung saan muntik na niya itong angkinin. Hanggang sa makita niya ito nakatayo sa doorway. Wala itong kakilos-kilos at tahimik na nakatingin lang sa kanya. Nasumpungan niya ang sarili na tutulala na naman dito. She wore a fitted knee-length midnight blue sleeveless dress. Nakayos ang buhok nito at nag-apply ito ng manipis na makeup. Sino mag-aakalang sa ilalim na maluwang na pajama na suot nito kaninang umaga ay may natatago magandang legs. Her legs were slender and shapely, the ankles appearing delicate above the 2-inch heels of the strappy dark blue sandals she wore. Hindi lang ito basta maganda. She was hot. Gusto mo ba ng red wine? Alok niya dito. No red wine for me, thank you. Pataray na sagot nito. Naglakad na ito papasok.
Mukhang hindi ito nagustuhan ng pagtitig niya sa kabuuan nito kanina. Well, that was just too bad. Kung ayaw nitong tignan niya ito, dapat ay hindi nito nagpalit ng damit. Perhaps we should go through the dinner. Formal pa rin sabi nito. Ninood niya iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Tension, then desire, quickly followed by dismay. I'd give $1,000 to know what your thoughts were just now. Mahinang sabi niya at nag-iwas ito ng tingin. Magsasayang ka lang ng pera. It's my money to waste. Nakibit balikat ito. Iniisip ko lang ang mga libreng kakatalog ko bukas. Sinulya pa ng kaliwang kamay nito upang tignan ang nakakuyong iyon para malaman niya kung nagsasabi ito ng totoo. Pero mabilis din itong ibinukang kamay na makita nakatingin siya roon. Having a giveaway is annoying, isn't it? Kaso wala sabi niya. Nagtaas ito ng noo. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Sure you don't? Tugon niya. I believe you now owe me $1,000. Pinilig niya ang kanyang ulo. Alam natin pareho na nagsinungaling ka at wala akong utang sa iyong kahit ano. Iminuwestra niya itong mauna nang pumunta sa komedor para matitigan pa niya matagal ang legs nito at ang marahang pag-imbay ng mga balakang nito. Bakit hindi siya nagkaroon ng teacher na tulad nito? Kailan ka nga ulit babalik sa Amerika? Kaswala tanong ni April kay Rohan pagkatapos sisilbi ni Aling Maitang smoked salmon na unang course ng dinner nila. Magkaharap sila sa dining table. Bahagya pong sumilip ang papalubog na araw sa katapat nilang malaking bintana kaya hindi na nila kinakailangan magsindi ng kandila sa mesa. Thank goodness, candlelight would have made it appear too much like a romantic dinner for two. Something it most certainly wasn't. Hindi niya lolokohin ang sarili niya kahit sandali dahil alam niya na sa normal na pagkakataon ay hindi nito pagtutuunan ng pansin ng isang katulad niya. Nasisiguro niyang gusto nito mga babae ay yung mga exotic, malayo sa boring history teacher na katulad niya na sa edad na 28 ay hindi pa naranasan uminom ng alak, manigarilyo at pumasok sa isang relasyon, lalo na sa isang intimate na relasyon. In fact, the phrase beggars can't be choosers came to mind. Madilim ang mukha nito nang sumagot. Wala akong maalalang sinabi ko kung kailan ako aalis. Ang akala ko, aalis ka na rin pagkalibing ng papa mo. Hindi mo ba alam na maling akala nagsisimula mga problema? Ikiniling niya ang kanyang ulo, kagaya ng sa necessity, nagsisimula ang invention, something like that. Anyway, sa tingin ko, kailangan ko magstay hanggang sa matapos sa libing. Yun nga naisip ko, hindi niya maintindihan kung bakit nila nag-aalinlangan nito. Natitiyak kong isa kang ulirang anak na dumadalo sa mga magulang na isang beses sa isang linggo. Probably for Sunday lunch, sabi nito maya-maya. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Anong sasabihin niya gayong hindi niya makita ulit ang daddy niya pagkatapos sila magtalo na matapos ang reading ng will ng mommy niya ng 10 taon na nakararaan. No doubt, formal na sagot niya. Tinitigan ng gusto ni Rohan si April. Talagang minahimigan siya kakaiba sa tono nito. Tila kulang sa conviction ang isinagot nito sa kanya. Or perhaps dinner on Friday evening? Perhaps, formal pa rin sagot nito. Siguro niyang iniisip sa sagot nitong iyon. O baka katulad ko, mas gusto mong lumayo na lang sa kanila. Na mula ito, hindi naman tungkol sa akin ang usapan. Sure it was. Huminto na siya sa pagkain. Sumandal siya sa upuan at pinagmasdan nito na maigi. Wala siyang balak palampasin na pagkakataon upang mas makilala niya ito. We can do this the hard way or the easy way, April. Mamili ka. Sa tingin ko, okay, the hard way. Nagkabit-balikat siya. Buhay pa ba mga magulang mo? Nagtagi sa mga bagang nito. No, wala na sila pareho. Hindi, ang mami mo, patay na. Yes, ang daddy mo, lalo nagtagi sa mga bagang nito. Hindi ito kumibo. Hindi ka mahilig magkwento tungkol sa'yo, tama? Just humor me, April? Pagkatapos bumuntong hininga sa wakas ay sumagot na ito. Buhay pa ang daddy ko. And, nagsalubong ang mga kilay nito. And nothing. Rohan gave her a slow, taunting smile. Admit it, April. Pareho lang tayong ayaw ng mga ama natin. Hindi ito tungkol sa ayaw sa gusto ko. Magkaibang buhay namin ng daddy ko. Nag-asawa ulit siya nung kamamatay pala ng mommy ko. Natitidik niya ang ininda nito iyon. Wicked stepmother. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya nakilala ng personal. Kaso walang sagot nito. Eh ang daddy mo, nakikita mo pa siya? Nagpapalitan lang kami ng Christmas cards. Alam naman niya number ko kung magkakaroon siya ng emergency. And April's mouth twisted humorlessly. So far hindi pa ulit kami nagkikita. Hindi man ito nagsalita.
Nararamdaman niyang galit ito na kapareho ng galit niya sa sarili niyang ama. Mukhang marami tayong pagkakapareho, higit pa sa akala natin, April. Aniya. On the surface, he knew that he had April, were nothing alike. Pero natitiyak niya pareho sila na naapektuhan ng pagkamatay ng kanilang mga ina at ng galit nila sa kanilang mga ama. Parehang may pinagdadaanan sa pamilya ang ating mga bida, mga kafelisidad. Kaya parehas ayaw pumasok sa isang relasyon. Pero paano nila paglalabanan ang atraksyon sa isa't isa? Kaya naman, abangan!